Hi guys! This is my first vlog in cooking. So ngayon, share ko lang dahil maraming nagsasabi sa akin na magaling daw akong magluto, masarap daw akong magluto. Why not na maggawa ako ng video para ma-share ko daw yung best practices or mga secrets when it comes to cooking. First time na gagawa ko ng video. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang special embutido. Just to give you an idea, ang embutido, depende sa inyo kung anong prepare nyo na gawing meat. So ngayon, ang gagawin ko is pork embutido. Pwede rin natin siyang gawing pork embutido rolls or Shanghai rolls. Isang base lang naman yung gagamitin natin, pero ang kaibahan lang doon is babalutin natin, tapos lalagyan din natin ng cheese para maging cheesy yung embutido rolls. Ngayon na mawala yung tubig at hindi magtubig yung embutido, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na ginamit ko. This is siguro mga 11 or 12 ingredients. Una, syempre yung pork. Itong pork ko, pinagiling ko na to. 1.5 kilos ng pork. Bago ko siya, binantayan ko talaga ito kasi hindi ko na siya hugasan ngayon kasi bago siya gilingin, hinugasan na siya sa palengke. So, hugas na to. Ngayon, ano na lang to, ilalagay ko na lang sa bowl. Tapos, sa 1.5 kilos na pork, lalagay tayo ng 100 grams na raisin or pasas, 1 tablespoon na salt, 2 tablespoon na sugar. Ito, tatlong malalaki na bell pepper, so 1 cup. 1 cup siya. Then, I have here ang garlic. Isang ulo ng garlic. Paminta. Mga 2 tablespoon ng paminta. Kasi depende sa inyo. Siguro, yung iba, siguro mga 1.5 tablespoon. Pero sa akin, gusto ko mas maraming paminta. Mas masarap kasi yun. Tapos, meron akong sweet pickles. Ano to, sa grocery ko to binili, hindi yung sa palengke kasi iba yung lasa ng sa palengke. Yung sa groceries talaga, sweet talaga siya. Kasi minsan, na-try ko na yung sa palengke medyo maasim. So ito, sweet talaga siya. Tapos meron tayong 1 cup ng garbanzos. Of course, onion. Ano lang tong onion, tatlong malalaki. Tapos chinap ko na siya. Then meron akong breadcrumbs, 2 cups ito. Tapos nilagyan ko na siya ng 2 cups din ng ebap, ng Alaska ebap. Kanina nilagyan ko na siya. And then, of course, yung carrots natin. Nag-grind na ako sa before pa ng 3 carrots. Gusto ko kasi maraming carrots. Yan. Tapos naglalagay din tayo ng Del Monte tomato sauce. This is mga 115 grams. Sa inyo, siguro mga 1/2 cup, ganon. Pero sa akin, para hindi na tansya-tansya, 115 grams. Yung isang maliit na pouch. Then, maglalagay din tayo ng keso. Kahit anong keso, pero sa akin, gamit ko kasi talaga simulat sa pulpa. Once na nagluluto ko is Eden. Masarap kasi siya. So, isang ganito sa akin, pero mas marami, kung gusto nyo, magdagdag, okay lang, mas siguro mga 1.5 na ganito, kalaki. Pero sa ngayon, isang ganito lang muna. Then, magluto na tayo. I-mix lang natin lahat ng ingredients. So, of course, bago tayo magluto, make sure na malinis yung kamay natin. Kasi ako hindi ako nagamit ng guantes kasi pangkain naman din namin to. Tsaka, if ever na ibebenta, okay lang naman dahil malinis naman yung kamay ko. Every time na magluluto ako, wala nang kasi
So, make sure lang na malinis yung kamay mo. Then, una, lagay natin yung 1.5 kilos na pork dito sa, ano natin, sa, ako kasi planggana yung ginagamit ko. Dito ako nagmi-mix kahit ano, yung mga lumpiang Shanghai. Kasi yung anything na, ano, dito ako mismo nag-mix ng mga base ko na niluluto. So, ito na yung 1.5 kilos na pork. Ilagay natin yung, unahin natin yung Ilagay po natin ang breadcrumbs with milk at haluin para mag-combine all together. And then isunod po natin ang garlic mince, isang ulo ng garlic, 1 cup sweet pickles, 1 cup bell pepper, 1 cup green peas, 1/2 cup ng pasas or raisins, 3 medium size onions minced, 2 tablespoon black pepper, 1 tablespoon of salt, 4 tablespoon sugar, then yung ating 3 pieces of carrots, medium size, minced. Let's mix all together. Haluin po mabuti hanggang sa ma-well-distribute yung lahat ng ingredients para pare-pareho ang lasa. Kumuha po tayo ng 3 egg para mag-stick yung ating mixture. Then, i-mix po natin ulit para mag-mold at mabuo ang ating embutido. Lagay pala tayo ng pampasarap, seasoning. Isang pack.
Kanina konti lang yung salt na nilagay natin kasi maglalagay pa tayo ng seasoning. And then, cheese. Pampaalat din yung cheese. At saka nag-grate din ako ng Knorr cubes. Isang pirasong Knorr cubes. So, ito. Ano lang. Ganyan lang. I-grate lang. Kalat mo lang siya. Tapos yung cheese. Isang ganito. Muna. Pag pakiramdam mo na kulang pa, magdagdag ka na lang. Yung iba, kinakat na lang into cubes. Pero ako, eto, iba-iba namang way. Pero, pwede rin naman i-grate mo na lang. Ganon din naman yan. Yan, para mas ma-cheesy. Sayang. Ha? Said din natin yung mga nasa gilid dahil tapos lagyan natin ng tomato sauce. Then, mix uli natin. Make sure na well combine yung lahat ng ingredients. Tapos mamaya, pwede naman, nag-boil na ako ng egg para pang lagay sa loob ng embutido, pati ng hotdog. Yung iba, sinasama na yung Vienna sausage dito sa pinaka-mixture, sa pinaka-base. Pero ako kasi, para makita ng kakain, yun na lang, ilalagay mo na lang siya sa loob. Yan, namumuo na siya. Namumuo na siya, hindi na siya bumibitaw. Oh. Ganyan. Ganyan yung texture na dapat iyan natin. So, ngayon, itabi muna natin to. Rest for kahit mga 30 minutes. And then, kukuha na ako ng konti para iprito, then para matikman natin kung tama lang ba yung lasa, hindi maalat, kung kulang pa sa alat or sa tamis, pwede naman tayo magdagdag. Masama lang yung sumobra kasi mahirap na magremedyo. So ngayon, kukuha ko ng kapiraso, gaya ko dito, iprito ko lang. Balik ako. I'll be right back. Hi guys, welcome back. So, after food tasting, naglagay pa po ako ng 2 tablespoon na sugar. And then, eto na po, after 30 minutes, babalutin na natin yung ating embutido.
So, maglalagay tayo ng 1 cup. This is 1 cup. Yan, 1 cup. Sakto lang po. Lalo na pag ibebenta nyo, kailangan pare-pareho ng size. Yan. Bahabain na natin siya ng ganyan. Lahat natin. Good. Then, ilagay natin yung egg. Tsaka yung cheese. Balot na natin na ganyan para pumasok yung cheese at saka yung egg. Yan. Tapos, balot na natin sa aluminum foil. Tapos, nandahan natin ibalot na parang candy hanggang ma-form. Yan. Ito na. Kamanada o ang Caloocan, Malabon, Valenzuela area. So, maglagay ulit tayo ng 1 cup. O sa ibang lugar na ay hindi na binabaha. Dahil daw yan sa pagpapagara ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga Sakto butas sa lang. mga dike at pagkumpuni sa navigation gate. Ang mga maliliit na akbang na yan balak daw gawin sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Metro Manila. Meron pa pag-uusapang daan na pwede nito ng 1 cup. DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Lagay Marikina. natin sa gitna. Gumamit nga pala muna ako ng plastic kasi yung sauce niya, yung pinakalasa niya, nawawala kasi kapag foil, dinelete mo sa foil. So, gumamit muna ako ng plastic. Pero hindi tayo pwede. Tapos, i-flatten mo lang Pero siya. habang hindi na kukumpleto tayo sasagawa ng mga plano para pigilan ang malawak at pagbaha. Tanggap ng mga ahensya ng pamahalaan ang galing at kuda mula sa publiko sa mga palpak at mga ninakaw na pondo. Yung iba nga pala, naglalagay pa ng butter. Pero, sa akin kasi may cheese na okay na. Okay na rin walang butter. Pero nasa sa inyo yun. Pampadagdag ano rin yun ng lasa. Iba may rin ang mabalita para sa GMA News. Mainit na balita ng Yan, i-flatten mo lang siya. Tapos lagay natin. Kanina yun, nakalimutan ko yung hotdog eh. Ngayon,
May itlog. Asahan po ang matinding pagbaha. May matinding pantay ng pagbuo ng lupa. Cheese. Matinding ulan. Dalawang cheese. Ang agad ng mga pagkat kung kayo ay pinilipat na. Tapos yung hotdog. Kalahati lang kasi sa costing yan. Baka masyadong mahal na to. Ano pa yung costing natin kung magkano ba aabutin ito. Kung halimbawa ibebenta natin. Pero kung kakainin, okay lang naman. Hindi po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa tabi ng tubig sa gitna ng kalamakas na ulan. Tatagal ang red Kung kakainin kahit dalawang hotdog, okay. mamayang hapon. Depende sa inyo. Samantala, walang klase sa lahat ng anta sa buong Zamboanga City ngayong araw para ipagbusta ang dalawang estudyante nakatay sa panangayon sa eskwela Kanluan. Namatay ang isang grade 10 student at ang namaril na grade 8 student. Ipilipit mo lang ng parang ano, para ma-mold siya. Isa sa mga baril Tapos ilagay natin sa ay student fire aluminum foil. ng Convict Police ng Port of Zamboanga. Umibang pupunta sa kwento. Sa panayala ng balita sa unang hirit natin ng Zamboanga City Mayor Kyle ng Adang Alaso na patuloy ang investigasyon sa motibo sa pagkamaril. Ang din niya ang patuloy na naging motibo sa nangyari at magmang magpapalala. Ano yung pamumara ng sa ganito at ano yung pagbabago? Nauna natin ito, ipagulong kong pagbabago ang masusing investigasyon. Grabe naman ba? Pamaril din. Wala tayong mag-play dito. We cannot blame the shooter and they're both victims of this problem. No? Kaya nga sabi ko, we need the help of the national government. Maglagay ulit tayo ng 1 cup. Yung sakto lang. Huwag masyadong punong-puno. Then, i-flat lang natin siya. Hanggang sa humaba. Then, saka i-flat. Tapos lagay natin yung mga beans, yung egg, yung cheese, and then yung hotdog. Tapos ibalot uli natin siya hanggang sa pumaloob yung palaman. Then, lagay natin sa aluminum foil. Medyo malaki siya.
Ganun ulit. So, marami-rami pa to. Medyo balutin ko muna to lahat. Babalik na lang ako sa inyo pag lulutuin ko na. Gumawa din tayo ng spring rolls. So, this is cheesy embutido spring rolls. Lagyan din natin ng palat lang natin. Tapos, lagyan din natin ng hotdog tsaka ng cheese. Then, ilulog natin siya. Dalawang tabi. Lumabas na. Lagyan natin ng water. Water lang to. Let's do another one. Lagyan natin ng cheese, hotdog, bago yung wrapper eh. Yan. Kagat-kagat lang. Cheese. Hotdog. At gawin po natin ito. Mga marami-rami pa po ito. Yun lang muna. So, let's wait for 45 minutes. Ini-steam ko na yung mga embutido ko. Nakasalang na siya ngayon. So, let's wait for 45 minutes. At ito nga po ang ating finished product. Nakagawa tayo ng 13 pieces na embutido.